Honey, I'm home! Anong pwede makain dyan? May isda dyan. Kamay sabaw din. Ikaw na bahala ng Vincent. Mailagay natin ng maayos. Yarad, tagal mo ba yan? Maliligo pa ako eh. Teka pa, sandali lang ito. Mailagay natin. Tingin naman ang load, oh. Roberto, kailangan ko ng pera. May mag-joke session kami mamaya. Ano? Kailangan ko ng pera. Mahjong na naman? Di ba gagaling mo lang doon kagabi? Makinig ka, Roberto. Ako, buong araw ako nandito sa bahay. Ikaw palaging nasa labas. Kaya huwag mo akong pipigilan kung gusto kong lumabas, okay? Ilagay natin ng maayos. Modesta naman. Wala ka man lang bang makabuluhan na pwedeng gawin sa loob ng pamamahay na to? Hoy, Roberto. Kung hindi mo lang ako pinatigil sa trabaho ko noon, eh di sana hindi ako nagmumukhang tanga sa bahay na to. Binabalik ko na naman ang issue. Di ba, napag-usapan na natin yun na yung pagtigil mo sa trabaho ng panandalian na yon dahil lang mag-aalaga sa mga anak natin, eh, binabalik ang issue Pero yan. dahil doon, hindi na ako nakabalik sa aking pinapasukan. At hindi rin ako nakahanap na iba pang trabaho ulit. Ano? Babalik sa rank and file? Ano ka masaya? Makapagbihis na nga at makaalis ng bahay na to. Jar! Tigilan mo na yung kabasusan na ginagawa mo dyan. Ihing-ihi na ako. Lumabas ka na. Tangina naman, oh, huwag mo ako gurin sa ginagawa ko. Alis dyan!
Miss Gonzales. Oh, Melissa! Malis mo ang papa mo? Aha. Roberto! O boss, kayo pala. Ay, basta. Kung tapos ka na nga pala sa ginagawa mo, sumunod ka sa office Sige po, patapos na nito eh. Okay. 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 Call back. Roberto, kumusta? Okay naman boss, tinapos ko lang yung mga trabaho ko ngayon kasi para pagdating ng Lunes, makapagsimula naman sa bagong pwedeng gawin. Kaya naman bilib na bilib talaga ako sa'yo eh. Salamat po. Masyado kang masipag sa trabaho. At sigurado, kung sakali man na maalis ka sa trabaho mo dito, madali kang makakahanap ng malilipatan. Alam mo kasi, Roberto, palugi na ng palugi ang negosyo natin. At malamang kailanganin natin magtanggal ng mga tao. Oh? Oo nga eh. At ang masama pa, isa ka sa mga napagdesisyonang tanggalin sa trabaho. Oh, pero boss, di ba okay naman yung performance ko sa trabaho ko dito sa kumpanya natin? Bakit ako yung kailangan tanggalin? Wala tayong sapat na batayan para ma-retain ka pa sa trabaho. Pero I'm sure hindi ka mahihirapan na lumipat. Alam ko naman na magaling ka. So, yun nga lang na nagkataon lang na hirap talaga itong kumpanya natin. Marami pa namang malilipatan dyan. So, okay lang yan. Wala na ko bang ibang paraan, boss, na hindi ako makapaalis sa trabaho to? Ito na talaga yung pwedeng kong kunan ng kabuhayan para sa pamilya ko eh. Roberto, I'm sorry to tell you, pero wala na talaga tayong choice. Basta magkaroon ka ng isang pagkakas.
on your right age, di ba? Ano, pwede ba off mo yung TV? Kailangan natin mag-usap. Sandali lang. Naman, nanonood ng TV yung mga tao dito eh. Ano ang problema mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo to. Wala na akong trabaho. Bakit? Anong ginawa mo? Nabawasan talaga ng trabaho ng kumpanya eh. Huwag kang magdahilan sa akin. May ginawa ka. Wala na tayong pera ngayon. Anong gagawin natin? Ano nangyari dito? Natanggal si Papa sa trabaho. Ibig sabihin niyan, hindi ka na makakabili ng bastos na babasang tarantado. Totoo ba yun ba? Makinig kayo. Panandalian na naman to eh. Sisikapin ko makahanap agad ng bagong trabaho. Professional ang papa niyo, di ba? Kasi ba, meron pa naman tayong savings na natitira, di ba, Odessa? 500 pesos. Yan na lang natitira sa bangko natin. Ano? 500 pesos? Di ba marami ng pera binibigay sa'yo para ipunin? Ba't 500 pesos na natitira? Hoy, Roberto. Remember, marami tayong binabayaran. Yan yung tubig, kuryente, upa ng bahay. Ano mo naman ibunton sa akin ang sisi na nawalan ka ng trabaho? Diyos ko naman. Kasalanan mo yan! Ito. Paano tayo makakakain niya kung di ako makakahanap agad ng bagong trabaho? Honey, makinig ka, hindi kita sinisisi. Pero kailangan natin gumawa ng paraan. Mas mabuti siguro kung doon na muna kayo tumira sa kapatid niyo hanggat hindi pa ako nakakahanap ng bagong trabaho. Ano? Kina Jack? Ayoko tumira doon. Bakit? Wala na bang ibang paraan? Alam niyo na hindi tayo makakakain dito habang wala pa akong trabaho. Mga anak, mas mabuti siguro mag-ipake na kayo. Dalhin niyo yung mga kakailangan gamit ninyo para sa biyahe niyo bukas. Promise ko sa inyo, pangako ko, panandalian na ito, makakahanap pinagad ako ng bagong trabaho. Okay lang pa, huwag mo kaming alalahanin. Tama pa. Okay lang kami. Desa? Gusto ka na, Jack? Naging mabuti na nagmula nang umalis ka dito. Ito na bang mga anak mo? Kaya pala, ito si Melissa, tsaka si Jared. Siya si Tito Jack, nyo. Mula na siya dito sa bukid. Hoy, makinig kayong dalawa. Hindi ko gustong makarinig ng anumang reklamo habang nandito kayo sa teritoryo ko. Habang nandito kayo, kailangang sumunod kayo sa gusto ko. Ang hindi sumunod, palalayasin ko. Dagdag palamunin kayo, kaya kailangan yung magtrabaho. Ma, di ba rin kakain? Nagugutom na ako eh. Alam mo, Jared, kanin at gulay lang ang meron dito sa bukid. Wala kang matitikman na hamburger dito. Pero palagay ko, hindi ka nakakain ng hamburger pa. Dahil sasabihin ko na sa'yo na yung karne sa hamburger, galing yun sa mga laman loob ng baka. Tinatadtad nila yun. At alam mo ba, nakasama na dun yung mga dumi sa bituka ng baka. Halika kayo, sumunod kayo sa akin
at ituturo ko kung saan kayo titira. Dito kayo matutulog. Medyo malayo-layo naman to sa mga baka, kaya hindi kayo